kasi habang patuloy pang mga hearing, di pa pinatutupad ng DOTC ang inaprobahan nitong fare hike para sa MRT at LRT Lines 1 at 2 na 11 pesos na boarding fee tapos dagdag na piso kada kilometro. Pero sa hearing ng Senate Committee on Economic Affairs, hindi singil kundi timing ng taas pasahe ang nasilip. Bakit daw kailangan pang magdagdag singil? Gayong ayon mismo sa DOTC, isa sa pribado na ngayong taon ang operation at maintenance ng MRT at LRT. Tanong tuloy ng ilang senador, di raw kaya pasalubong o pabaon ito, gaya ng binulgar umanong siste sa AFP? Parang masama pakinggan na magtataas tayo ng presyo bago i-privatize yan, parang nagbibigay tayo ng pasalubong sa bagong papasok. Diba? Why not hold it in abeyance? Huwag na munang itaas. Hayaan mo mag-bid out tayo sa pribado muna niyan. Paliwanag naman ng DOTC, mas magiging kaakit-akit daw para sa mga pribadong kumpanya kung matataasan ang pasahe dahil mas magiging maayos ang financial status ng MRT at LRT kapag binenta na ito. Dahil tanging ang operation at maintenance lang ang isa sa pribado at mananatili pa rin sa pag-aari ng gobyerno ang infrastruktura ng dalawang pangunahing railway system sa Metro Manila, pinunto ng DOTC na kikita daw ang gobyerno sa babayarang concession fee ng mga pribadong kumpanya. Bagay na magpapadali raw sa planong pagdagdag ng mga tren at iba pang pagpapabuti ng serbisyo ng MRT at LRT. Isipin mo yung convenience sa pasahero noon. Pag bumalik ngayon sa gobyerno, anong ibig sabihin nun? Pwede mong ikalat ngayon yun sa mga ibang nangangailangan rather than give it to a specific sector. Pero giit pa rin ng grupong bayan, di raw dapat muna ipatupad ang fare hike sa MRT at LRT. Bigat din po talaga, lalo't hindi naman po tumataas ang sweldo. We wanted to implement it in March 1. We're still conducting public hearings. We're attending the hearings conducted by both houses of Congress, and we'll see what will come out. Para sa unang balita, Ruth Cabal reporting. Suspect sa pagpatay sa 4 na miyembro ng isang pamilya sa Cainta, Rizal nadakip sa Marinduque. Pero naniniwala mga kaanak ng mga biktima na hindi lang ang naarestong suspect ang nasa likod ng massacre. Darito ang report ni Julio Segovia. Nasa kamay na ng mga otoridad si Fortunato Junjun Asibar. Si Junjun ang pangunahing suspect sa pagpatay sa kanyang tiyuhi na si Amado Sr., asawa nitong si Elizabeth at 2 anak na sina Amado Jr. at Fritzy. Sa Bawak, Marinduque nahuli si Junjun. Nakuha sa kanya ang isang bag na may lamang cellphone na may dugo pa raw. Nahuli siya sa tip ng driver ng nasakyan niya sa Bawak. Natuwa naman ang mga kaanak ng suspect sa pagkakadakip dito. Nagpapasalamat ako sir na nahuli siya ng maaga. Kasi yan talagang gusto nang nangyari. Pero naniniwala silang hindi lang daw si Junjun ang nasa likod ng massacre. Hindi ko namin talaga masabing talagang siyang umano kasi pamangkin ho namin at saka hindi ho talagang may namin na hindi talagang kaya niyang gawin. Kung hindi ho talagang mayroon na siyang kasamang iba o may nag-udyok sa kanya. Lumalabas sa investigasyon ng Cainta Police na 2 tao o higit pa ang posibleng kasama ng suspect na si Junjun ang gawin umano ang krimen. May iba raw itong kainuman nung gabi ng Linggo sa loob mismo ng bahay ng mga biktima. Galit sa tiyahing si Elizabeth ang nakikita ng pulisyang nag-udyok kay Junjun para gawin ang krimen. Ayon doon kila Adelaida, doon sa kapitbahay, narinig nila yung salitang bakit ka nagpapatira dito ng mamamatay tao. I think that is the one reason na nagalit yung suspect dun sa mga biktima. We have an information that subject, our suspect had a pending case on that province. Pero di kumbinsido rito ang kapatid ng biktimang si Amado Sr. na si Rogelio na tiyuhin din ni Junjun. Di rin daw totoong may kasong tinataguan si Junjun sa Northern Samar. Pagkakaalam ko talaga wala kasi doon mismo sa barangay namin lumaki yun. Nag-eskwela yan sa ibang lugar pero sanday lang naman, wala namang kaso talaga doon yun. Asa ka nakakuha ng NBI clearance yan, kung may kaso ka, di ka makakakuha ng ganun. Bumisita sa Buro ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC para kundinahin ang massacre. Muli nilang isinusulong ang death penalty. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Samantala, inaabangan na po ang pagdating ng pangunahing suspect sa Cainta Massacre sa Rizal Provincial Police Office ngayong araw. Ibinabiyahe ang suspect mula sa Marinduque kung saan siya naaresto. May live report si Dante Perelio. Dante. Yes, Rhea, nakatakdangan dumating dito ngayong umaga sa Rizal Provincial Police Office ang pangunahing suspect sa tinaguriang Cainta Massacre. Ito yung makaraang mahuli siya kahapon.
Matapos mapasa kamay ng mga otoridad si Junjun Asibar na pangunahing sospek sa pagpatay sa kanyang sariling tiyuhin at asawa at pati na sa dalawang anak nila, agad na nagtungo ang mga otoridad sa Bawak, Marinduque kung saan ito nahuli bandang alas 5 ng hapon kahapon. Pasado alas 7 kagabi nang tumulak ang mga operatiba ng Rizal Provincial Police Intelligence Division at Cainta Police Intelligence Section para sundiin si Junjun at iluwas ng Maynila. Dito mananatili ang sospek na si Junjun sa Rizal Provincial Police Office sa Taytay para sa pagpapatuloy ng investigasyon at pagsasampa ng kaso. Rhea, hindi naman matiyak kung anong oras ito darating. Baka raw kasi idaan muna ito sa Police Regional Office sa May Canlubang sa Laguna. Hindi pa rin malinaw kung sa pamamagitan ng barko o eroplano ito ibibiyahe pabalik ng Maynila. Sa mga oras na ito, Rhea, ay wala pa rin tayong nakakausap na opisyal ng PNP dito kaugnay sa detalye ng kanilang biyahe. Patuloy tayong mag-aantabay sa pagdating nga nitong suspect na si Junjun Asibar dito sa Rizal Provincial Police Office. At yan muna ang latest mula rito sa aking kinatatayuan. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Dante Perelio, nag-uulat live mula sa Taytay, Rizal. Sa ibang balita, Justice Committee ng Kamara pinaghahandaan na ang pagkulong ng impeachment proceedings laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Yan ay matapos payagan ng Korte Suprema ang komite na dinggin ang impeachment complaint. Pinag-aaral naman ng Office of the Ombudsman ang susunod nilang hakbang. Narito ang report ni Teresa Andrada. Hindi naman ako guilty. Wala naman akong ginagawang masama sa ating mga kababayan. Natigil ang impeachment proceedings noong Setyembre nang maglabas ng status quo anti-order ang Korte Suprema bilang tugon sa hiling ni Ombudsman Merceditas Gutierrez na ipatigil ang impeachment proceedings laban sa kanya. Labag daw kasi sa 1-year ban ang paghahain ng dalawang impeachment complaint laban sa kanya. Ang una, inihain ni dating Akbayan Representative Risa Barakel noong July 22. Matapos ang 12 araw, ang grupo naman ni Renato Reyes na bayan ang naghain ng reklamo. Pero binasura ng mayorya ng Korte Suprema ang hiling ni Gutierrez. 7 mahistrado ang pabor na ituloy ang impeachment proceedings. There is no violation of the 1-year ban, no? Because the prohibition should be interpreted to refer to the institution of more than one impeachment proceeding. In this particular case, you will notice that the 2 complaints were referred to the Justice Committee at the same time. And the Justice Committee, although there were 2 complaints referred to it, were only doing 1 proceedings. 5 mahistrado naman sa pangunguna ni Chief Justice Renato Corona ang pabor sa hiling ni Gutierrez. Argumento nila, walang pinalabas na rules of procedure ang Justice Committee kaya nilabag daw ang karapatan sa due process ni Gutierrez. 2 mahistrado naman ang pumabor na talakayin ang unang impeachment complaint at isang tabi ang ikalawa. Di naman sumali sa botohan si Associate Justice Presbitero Velasco dahil miyembro ang kanyang anak ng Justice Committee. May 15 araw si Gutierrez para maghain ng motion for reconsideration. Sa ngayon ay tinatanggap niya ang nabalitang desisyon ng Korte Suprema. At dahil dito ay nakikipag-usap na siya sa kanyang mga abogado kung ano ang kanyang mga opsyon. Balik paghahanda na ang Justice Committee ng Kamara para ituloy ang impeachment proceedings laban kay Gutierrez. It will be a marathon hearing for sure. It will be. As much as possible, we'd like to finish this within 60 session days. Para sa unang balita, Teresa Andrada reporting. Mga suspect sa pamamaril sa isang empleyado ng DepEd sa Caloocan, tinutugis na ng mga pulis. Gas explosion sa Turkey, mahigit 20 ang sugatan. Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita. Panahon ng pagkakataon, may babalik ba